Hindi kaya foreigner ang tatay ni Trisha? Sabi sa akin ni Ate Tanya ay hindi niya kilala ang lalaki pero natandaan niya ang mukha nito. Hindi na rin kasi ako nangungulit na magtanong kahit na gustong-gusto kong tanungin ang kapatid ko. Masyado na itong stress at intindihin sa buhay. Hirap na hirap din ito nang iwan ang kanyang anak para magtrabaho sa Maynila. Tapos nang maligo ang bebe namin. Humagikik lang ang makulit. Pinunasan ko ito at binalot sa kanyang towel. Itinapon ko ang pinagliguan nito bago kami pumasok sa loob ng bahay. Oh, sakto. Kumain na kayong dalawa pagkatapos mong mabihisan ng apo ko. Ako naman ay pupunta na ng bukid. Can I go to Lolo? Sabay kami ni Mama na napatingin sa bata. No, bawal na po. Lumukot ang mukha ng bata at ngumuso. But I want to go to farm. I miss my lolo. Ay, bihisan mo na nga makulit na iyan at baka lumala pa ang sipon. Hindi pinansin ni Mama ang kakulitan ng maliit. Binuhat ko sa Trisha at sa kwarto ay binihisan ko na. Napatingin ako sa itsura ko na basang-basa rin pala ang suot. Dito ka muna bebe ha. Maliligo lang si tita, okay? Okay tita Tina. Pinahawak ko sa kanyang cellphone ko kaya pumasok na ako sa banyo para maligo. Dahil mainit ang panahon ay kulang na lang ay magbabad ako sa tubig pero hindi pwede dahil may alaga akong makulit. Nagsuot lang ako ng sando at short para presko sa katawan. Naglagay lang ako ng lotion at cream para sa mukha. Pagbaba namin ay wala si Mama sa sala at kusina. Hindi pa naman ito nakakaalis ng bahay dahil naiwan pa ang eco bag na pagkain nila ni Papa. Pinaupo ko sa Trisha at naglagay na ng aming pinggan na 2. Mainit pa ang kanin at ganoon na rin ang ulam na ginisang chop suey na hinaluan ng karne ng baboy at nilagang pugo. Kaming matatanda lang ang kumakain ng gulay dahil sa Trisha ay masalan kapag gulay na. Sitaw at kalabasa lang ang gusto nito. The rest ay pasuka-suka na ito na kahit na hindi naman nakakasuka. Kaya nagluto na lang ng pritong itlog si Mama para sa bata. Puro prito lang din ang gusto nito. Kahit anong ipakain ay nag-iinarte. Kaya hindi pwedeng wala itong gatas at doon ito malakas dumede. Wow! My favorite egg! Pumalakpak pa ito. Pray before it. Okay. Pumikit agad ito ng mata dahil siya ang pinagpe-pray ko. Lord, thank you po sa food. Amen. Amen. Gusto ko matawa dahil sa bilis ng pag-pray nito. Inuna ko muna itong pinakain para maubos dito lahat dahil hindi pa ito masyadong marunong ng kanya lang. Napatingin ako sa pintuan ng bumukas iyon. Si Mama. Lola ko! Sigaw ni Trisha kahit may laman ang bibig. Saan ka po galing, Ma? Naglakad ito sa kusina at naghugas ng kamay sa gripo. Sa kapitbahay, binigyan ko ng ulam. Tumaas ang isang kilay ko. Sinong kapitbahay, Ma? Pagtataka ko. Wala na kasing ibang close friends si Mama dito sa lugar namin dahil lumipat na ng bahay. Ang iba naman ay nasa kabilang street pa. Dito sa amin ay wala na bukod kay Aling Marites na may malaking tindahan. Hindi naman niya ito pwedeng bigyan ng ulam dahil may karinderya din ito. Ang iba naming kapitbahay ay hindi na kinakausap ni Mama dahil sa mga chismosa. Yung bagong tira sa likod ng paupahan nila Marites. Kumunot ang noo ko habang sinusubuan sa Trisha. Tinulungan niya ang papa mo na ayusin ang ilaw dyan sa may kanto kanina umaga. Sakto pa naman na malapit sa kwarto mo iyon. Mabuti na lang at marunong ang binatang iyon kahit wala sa itsura. Pinalitan lang ng bagong bumili at sumindi na. Ngayon ko lang din naalala na nawalan nga ng ilaw malapit sa bintana kagabi. Nakita pala iyon ni Papa. Mabuti naman at naayos na. Ibabalik na lang daw niyang mangkok mamaya. Kunin mo na lang anak ha at ako'y aalis na. Gutom na ang papa mo doon. Lumapit si Mama sa kanyang apo at pinupog ng halik ang bata. Ako naman ay humalik sa pisngi ni Mama. Ingat po, Ma. Bye-bye, Lola. Nang umalis si Mama ay saka ko inintindi sa Trisha. Panay ang daldal nito na binobola ko rin para mas talong ganahang kumain. Nilagyan ko ng konting sabaw ng ulam ang kanin nito para kahit paano ay may lasa. Good job! Nag-thumbs up ako sa batang makulit nang maubos niya ang kanyang pagkain. Yay! Palakpak din ng bulinggit. Dinala ko ito sa sala para manood ng cartoons at ako naman ay kakain na ng pananghalian. Kahit kumakain ako ay nakikita ko naman ito kaya alam kong hindi na naman ito lalabas. Mahirap nang malingat ako at baka nasa labas na naman. Mayayari pa ako kapag ito ay napahamak. Huwag ka magkukulit, Trisha ha? Just stay there. Opo, Tita Tina. Napailing na lang ako sa sagot nitong pagkalakas-lakas na parang estudyante kung makasagot sa teacher. Nagugas lang ako ng pinggan at nang matapos ay hinarap ko na ang batang makulit. Trisha? Nawibindang kong sigaw. Diyos ko naman. Nawala na naman ang batang iyon. Nagugas lang ako ng pinagkainan at heto naglaho na naman. Mapapalo ko na talaga sa puwet ang batang iyon.
Bukas ang TV dahil nanonood lang naman ang bata pero wala ito. Mabilis na dumapo ang mata ko sa pintuan na ngayon ay nakabukas. Kulang na lang ay lumipad ako palabas ng pintuan. Trisha! Nakita ko lang naman ang bata na ngayon ay nakaharap sa aming kinakalawang na gate. Humarap ito at itunuro ang gate. Tita, someone is calling there oh. Nagmamadali ako lumapit dito. Mabilis ko itong kinarga kahit nakakabali na ng braso ang kabigatan nito. At sino naman? Open the gate, Tita Tina. Nagsalubong ang kilay ko sa pamangkin ko. Please? Sabay kaming dalawa na napatingin sa gate nang muli ay may pumukpok na mukhang nangangatok. Sino yan? Matapang kong tanong. Wala akong pakialam kung tunog ma-attitude. Open the gate, Tita. I knew him. Him? Pinanlakihan ko ito ng mata. Tumango ito. Ilang segundo ko pang tinitigan sa Trisha bago nagpa siyang pagbuksan ng kung sinong nilalang na ito. Wala akong close na taga rito at mas lalo na kung lalaki pa. Sa tagal ko nang naninirahan sa lugar na ito ay wala akong kakilala na kaedaran ko. Kilala ko lang sa muka. Kahit nga kaibigan ay wala ako kaya nasasabihan kaming masusungit. Wala naman akong pakaalam sa kanila. Padabog kong binuksan ang gate at halos tumalon ang puso ko nang makita ko sa harapan ang isang makisig at gwapong lalaki. Tito Pogi! Halos mabingi ako sa lakas ng tili ni Trisha, pero ako naman ay naistatwa ng magtamang aming mata. Siya ang tinutukoy ng pamangkin ko na, Down! Down! I want to go down! Kulang na lang ay tumalon sa Trisha sa pagkarga ko kaya ibinaba ko ito at baka ito'y mahulog. Trisha! Nalaki ang mata ko nang biglang yakapin ng pamangkin ko ang binti ng taong nasa harapan ko. Tito Pogi! Yumuko ang lalaki at tinawakan ng ulo ni Trisha at napahagikik ang bata. Mabilis na dumapo ang mata ko sa matipuno nitong katawan. Talaga bang ganito ito manamit dahil palaging masigip ang suot nitong t-shirt at bumabakat ang malaki nitong katawan? O mahilig lang mag-flex ng muscles? Bumaba ang tingin ko sa kalawang braso nito na puno ng tinta. Pero ang kanan naman ay malinis. Pati ang leeg nito ay may tattoo. Hindi kaya galing itong kulungan? Adik? Napasinghap ako nang tumayo ito ng matuwid kaya napatingala ako at nagtama na naman ang aming mata. Pakiramdam ko tuloy ay hinahalukay ang tiyan ko. Ganito ba talaga kung makatingin ito? Tumikim ako. Baka ibang isipin nito. Halika dito, Trisha. Itinaas ko ang kamay ko at gusto ko sana itong hawakan pero lumayo ito sa akin. No! Malakas itong umiling kaya pinalakihan ko na naman ito ng mata. Hindi pwede itong lumalapit sa kahit na sino lalo pat estranghero. Hindi ko nga kilala ang taong nasa harapan ko kahit sobrang gwapo nito sa paningin ko. Pero itong pamangkin ko ay basta nalang lumalapit na para bang kilalang kilala niya ang taong ito na may maraming tato. Tumikim ang nasa harapan ko kaya napabaling ang tingin ko sa kanya. Ibabalik ko lang ang mangkok. Itinaas dito isang kamay na may hawak na mangkok. Napaawa ang labi ko. Siya yung binigyan ni mama ng ulam? Nagustuhan ko ang ulam pakasabi. Maraming salamat. Para akong robot na inabot ko ang mangkok. Bigla akong nahiya. Kung ano-ano kasi ang iniisip ko, yun pala ay kakilala ito ng magulang ko. Come to our house, Tito Pogi. Please? Parehas kami na napatingin kay Trisha at ngayon ang mukha ay nagpapaawa at nagpapakyut. Trisha. Halos mabulong na ani ko. Paanong nagyayaya ang pamangkin ko sa taong ito na hindi ko pa naman nakikilala? Hindi ko nga alam ang pangalan nito. I know you're not comfortable for a stranger like me, but I want to introduce myself. Nagulat ako na itaas dito ang kanang kamay at inabot sa akin at nabasa niya kayang isipan ko. My name is Lander. Pangalan pa lang. Bagay na bagay sa pangalan nito kung anong itsura nito. He is calm and very masculine but he looks more dangerous if you make a mistake around him. Parang may sariling isip ang kamay ko at tinanggap ang kamay nito. Parang napaso ang kamay ko sa mainit na palad nito at halos makuryente ang kamay ko. Niniino nito ang kamay ko at napapasong bumitaw ako sa kanya. I'm Tina. I know. Bahagyang napaawang alabi ko sa sagot nito. Kilala na ako nito. Pero hindi na ako nagtaka pa. Kung dito nga sa lugar namin ay kilala ang pangalan ko kahit hindi ko sila kilala. Ito pa kayang bagong salta lang? At sa tingin ko pinakilala na ako ng mama ko dito dahil ibabalik ang mangkok na pinaglagyan ng ulam. Bahagi akong tumango. Inalis ko ang mata dito at pakiramdam ko ay hinihigop nito ang kaluluwa ko. Dumagdag pa na pinagpawisan ako ng husto. Dagdag sa napakainit na tanghali. I could visit your house maybe next time, baby girl. No! Nagkandahaba ang huso ni Trisha, pero mabilis ko na itong hinila at napabitaw ito kay Lander. But
I want Tito Pogi. I like to play with him. I'll show him all my toys. Pagmamaktol ng makulit. Busy siya. Halika na dahil matutulog ka pa. Umiling ito. No, I won't sleep. Matigas na sagot nito. Trisha? Mahaba pero may halong babala na ang boses ko. Umayos ito ng pagkakatayo. Ang pamangkin ko nang mapansin na ang galit ko. Ngumuso ito na napatingin kay Lander. Can I see you later, Tito Pogi? When I wake up po? Inosenteng nakatingala ito. Napaigpit ako sa pagkakahawak sa braso ni Trisha. Talagang nag-request pa ito. Tumango si Lander at ngumiti. Siya may killer smile pa na tsak maraming nagkakandarapang babae sa isang ngiti nito. Sure, baby girl. Ngumiti na lang ako ng tipid kay Lander at ito naman ay kumaway sa bata. Nakahinga lang ako ng maluwag nang mawala na ito sa aming paningin. Mabilis kong isinara ang luma naming gate. Kahit anong ayos sa pagsara ng gate namin ay mabilis lang iyong mabuksan dahil sa sobrang luma na at kinakalawang. Hindi na nagreklamo ang bata nang pumasok kami sa loob ng bahay. Nilagay ko sa sink ang mangkok kahit na malinis iyon. Sa susunod, huwag kang pupunta ng gate na mag-isa, Trisha, ha? Yumuko ako dito para magpantay ang aming mukha. Painosente itong tumango. Opo, ang kulit mo talaga eh. Ang bawal sa'yo ginagawa mo. Baka magkidnap ka sa susunod kapag nagbukas ka ng gate. Tita Tina, Dede? Napakagat labi na lang ako. Hindi talaga ako nito maintindihan pa. Nang hingi pa nga ng Dede. Bumuntong hininga na lang ako. Okay, magnanap na tayo ha? Opo. Nagmadali na ako sa pagtimpla ng Dede nito pero bago ko ibigay ang bote ay pinainom ko muna ito ng gamot para sa kanyang sipon. Pagkakiyat namin ng kwarto ay inayos ko ang kama. Pinahiga ko ito at ibinigay ang kanyang teddy bear. Nagreklamo pa ito dahil yung paborito niyang si Mikmik ang hindi ko ibinigay. Sinabi ko na lang na naligo ito at kailangan pang magpatuyo. Inayos ko ito, ang electric fan para maayos ang pagkakaikot. Napatingin ako sa labas ng bintana. Kumulumlim at sa tingin ko ay uulan mamayang hapon. Inuuto-uto ko muna ang paslit hanggang sa makatulog na ito. Inaantok din ako pero hindi pwede at kailangan ko muna magligpit ng ilang kalat na hindi ata matapos-tapos hanggat may bata. Nag-vibrate ang cellphone ko kaya kinuha ko iyon. Si Bea. Hello? Hey Be. Matinis ang boses ng kaibigan ko. Anyari? Naupo ako sa kama. Birthday ni Drew sa Saturday. Hinahanap ka niya. Parang kinikilig pa ito. So? Napasingap ito at malakas ang boses na nagsalita. Gosh, ikaw talaga? Wala ka bang damdamin at ganyan lang ang reaksyon mo? Napapikit ako sa lakas ng boses dito. Sinabi mo na kahapon na birthday ng pinsan mo. I know. Excited na kasi itong pinsan ko nung sinabi kong pupunta ka. Tumaas ang isang kilay ko. Pala desisyon talaga itong si Bea kahit hindi pa man ako pumapayag. Wala akong sinasabi na pupunta ako. Tumili na naman ang bruha kong classmate. Gusto mo man o hindi ay pupunta ka. Susunduin kita dyan ng car ko. Please naman, huwag kang aalis ng bahay niyo. Depende kasi magpapaalam ako sa mother mo. Huwag kang maglalaho at yari ka sa akin. Napangiwi ako sa pagbabanta nito na hindi naman nakakatakot. Bumuntong hininga na lang ako. Paala ka. Ilang tsikahan pa ang kinuwento nito at tamang pakikinig lang ako. Nagpaalam lang ako nang marinig ko na ang pagkulog. Ay, kinis? Nagmamadali akong bumaba ng hagdan. Hindi naman magigising si Trisha dahil kakatulog lang nito. Paglabas ko ng likod bahay ay sobrang dilim na ng langit. Anumang oras ay babagsak na ang ulan. Kakasar? Nagmamadali kong inuna ang mga damit ni Trisha. Tuyo na rin naman ang iba dahil nag-dryer kanina. Pinasok ko iyon at inilapag sa sofa. Paglabas ko ay halos mapabura ako na mag-umpisang pumatak na ang ulan. Sa sobrang dami noon ay hindi ko makukuha ng isahan ang mga nakasampay at baka madapa lang ako sa bigat. Nakakatatlong balik na ako pero marami pang nakasampay at nasa kalahati pa lang ang nakukuha ko. I can help you. Malakas ako napasigaw dahil sa boses na iyon sa akin likuran. Nanlalaki ang mata ko nang makita ko kung sino iyon. Si Lander. Huwag mo na ako titigan, umuulan na. Pakiramdam ko inangamatis ang buong mukha ko dahil sa sinabi nito. Pinahiya pa ako ng taong ito. Hindi pa man bumubuka ang bibig ko para sana sawayin ito ay basta na lang ako nitong nilagpasan. Parang si The Flash na nakuha nito ang lahat ng nakahanger sa sinampay. Diyos ko, bakit nasa kamay niyang Diyos ko? Kunin mo ng iba dahil malakas ng ulan.
Napasara ang bibig ko at nagmamadali na rin na kinuha ang ilang damit. Naiwan ang mabibigat na kumot. Halos gabundok na ang mga damit sa sofa pero lumabas ulit ako para kunin ang natitira sa sampayan. Paglabas ko ay wala na ang mga kumot. Nagulat pa ako nang sinampay ni Lander iyon sa laundry area dahil may alambre din na ginawang sampayan doon. Literal na napanganga ako dahil sa laki at matigas nitong muscles na gumagalaw sa tuwing umaangat ang braso nito. Dumagdag pa ang tattoo nito na naghuhumiyaw. Lumapit ako dito dahil lumakas na ang ulan. Nabasa na rin pala si Lander. Thank you. Kahit na nabasa ka na. Mahina akong salita. Tumingin ito sa akin. It's okay. Malayo naman sa bituka ito. Yumuko ako dahil hindi ko kinakaya ang paraan ng titig dito sa akin. Uuwi ka na ba? Parang gusto kong batukan ang sarili ko sa tanong ko. Paanong uuwi ito ngayon gayong lumakas na ang ulan? Pwera na lang kung bala ko itong pahiramin ng payong. Tumaas ang sulok ng labi nito. You want me to go home in this heavy rain? Ha? Susyunga-syunga mo talaga, self. Tumikim ako at nag-isip ng iba. Gusto mo bang magkape? Napatitig si Lander sa akin. Maski ako'y nagulat sa pag-aalo ko. Talaga, self? Nag-aalo ka ng kape? Sure. Wala na ako nagawa at gusto ko sabunutan ang sarili ko pero kabastusan naman kung pauwiin ko ito basta-basta. Pumasok kami sa loob kahit na nagiinit ang likuran ko. Feeling ko ay nakatingin ito sa katawan ko. Ayoko maging assuming pero nagsisi ako, nagsando at short lang ako. Hindi pa man din ako sanay na may ibang tao dito sa bahay lalo pa at wala magulang ko. Pinupo ko ito sa single sofa at iniwan para timplahan ng kape. Nang matapos ay binaba ko iyon sa table sa harap nito. Sabihin mo na lang kung matabang. Humigop ito. It's perfect. Napanganga ako sa sagot nito. Hindi ko alam kung totoo bang masarap ang kape na 3-in-1 o nang uutulang ito. Umiwas ako ng tingin dito. Hindi ko alam dahil awkward. Uupo ba ako sa harapan nito para makapagkwentuhan o aakitan ng kwarto pero bastos naman kung gagawin ko iyon. At sa itsura nito mukhang hindi naman gagawa ng katarantaduhan. Dahil ba gwapo at mabango? Gusto kong kurutin ang sarili ko. Sa uli ay naupo sa upuan plastic na Trisha. Ewan at dito ako naupo. Salamat sa tulong. Basag ko. Ngumiti ito sa akin at halos malunod ang puso ko. Welcome. Napababa ang tingin ko sa sahig dahil sa sagot nitong maiksi. Pero mabilis akong tumingin dito at nagtanong, paano ka nakapasok sa bakuran? Nakasarado ang gate. Tumigil ito sa paghigop ng kape. Nakita kitang kumukuha ng sinampay kaya tinulungan kita. Nakita? Langya. Ano ba tong tao na to? Saktong nagising ang pamangkin ko nang umalis si Lander. May tumawag kasi dito kaya nagmamadaling umuwi na. Huminto na rin ang ulan at hindi nagtagal ay dumating na rin sila mama at papa. Balak pala nilang umuwi na rin ng maaga kung hindi lang bumuhos ang malakas na ulan. Ipinaganda ko ng merienda ang bulilit ng kanyang paboritong pancake at ipinagtimpla ko naman ng kape si papa. May dalang banana cue si mama na nabili niya sa daan. Ibinigay ko na rin ang binili kong coloring books kay Trisha at nagtatalon ito sa sobrang tuwa. Thank you, Tita Tina. Welcome, bebe. Nagmadali pa akong hugasan ng pinagkapihan ng kapitbahay namin. Kahit wala akong kasalanan, natatakot akong mapagalitan ng magulang ko dahil nagpapasok ako ng ibang tao nang wala sila, lalo pa at lalaki. Si Lander na maraming tattoo. Ayoko mang maging judgmental, kakaiba kasi ang tattoo nito na hindi ko maintindihan. Parang may dragon sa buong braso pero lahat ay may tinta na halos magitim na ang braso nito. Pero natitigan ko naman kahit papaano at kahit hindi ako fan ng arts, ay masasabi ko maganda ang tattoo nito. Ewan? Kinagabihan ay nagluto ng munggo si mama. Iginisa niya ito sa maliliit na baboy at nang matapos ay nagtoppings pa rin ng chicharong bulaklak. Natawa na lang ako kay papa na magreklamo ito dahil puro baboy daw ang munggo. Kaya nagprito na lang ng dili si papa at yun daw ang gusto niya, panghalo sa munggo niya. Hinayaan na lang ito ni mama dahil mas gusto namin dalawa na baboy at may chicharon. Ako naman ay nagtutupi na ng ibang damit dahil ang mga damit ko ay inakyat ko na sa kwarto. Habang ang iba naman na medyo basa pa ibinalik ko sa laundry area at doon isinampay. Ang bulilit naman namin ay pinaglutuan ni mama ng sitaw na ginisa para lang talaga iyon kay Trisha. Naganda na ako ng pinggan at kubyertos. Pinaupo ko na rin sa Trisha at tabi sila ng kanyang lolo dahil namiss niya raw ito. Anak, naibalik na ba ang mangkok ng binata dyan? Napalingon ako kay mama. Nakatalikod dito habang nagsasandok ng ulam. Opo ma, kaninang tanghali. Tumuwid ang likod ko. Si papa ay saglit na napatingin sa akin at saka binalik ang atensyon sa kanyang apo. O siya,
Hatiran mo ng ulam, baka nagugutom na din iyon. Literal na napanganga ako kay mama nang mapaharap ito sa akin. Bitbit ni mama ang ice cream tub na umuusok pa ang laman na munggo. Ma? Inilapag ni mama ang lagayan ng ice cream at nilagyan iyon ng takip pero hindi sinakto para makasingaw ang usok. Pero ma, bakit po tayo magbibigay sa kanya ng ulam? Hindi sa tunog madamot pero bakit bibigyan ulit ng ulam ni mama si Lander kung binigyan na ito kaninang tanghali? Tumingin si mama sa akin. Napakabait kasi ng taong iyon, kaya bilang pasasalamat ay itong ulam ang kapalit, kahit hindi naman ang hihingi ng kapalit. Nangako ako sa kanya na huwag nang bumili ng ulam at hahatiran ko na lang. Umaho ng konting kaba sa dibdib ko. Napalingon ako kay Papa na magsalita ito. Siya nagbayad ng habal-habal na sinakyan namin kanina. Wala kasing bari ang mama mo. Biglang lumapit itong binata at siya nagbayad. Akalain mong hindi na kinuha ang sukli sa 100? Napailing na lang si mama. O siya, ihatid mo na yan para pagbalik mo ay sabay-sabay na tayong kakain. Itong papa mo nila magpapakain sa makulit natin. Sabay haplos ng ulo ni Tricia. Wala na ako nagawa kundi kunin ng ice cream tub. Palabas na ako nang marinig ko pang tinatawag ako ni Tricia pero hindi ko na lang ito pinansin at baka gusto lang sumama. Mabuti na lang at nakapajama na ako ngayon at malaking t-shirt na inarbor ko pa sa pinsa ni Bea. Paglabas ko ng gate ay nakita ko na naman sa kabilang tawid ang mga lalaki na nakatambay sa harap ng tindahan nila Aling Marites. Kahit na hindi na bago ang pagiging tambay ng mga ito ay naiilang pa rin akong tumingin sila sa akin. Wala naman na masyadong dumaraan na sakyan sa ganitong oras at kung meron man ay iilan na lang iyon na mga papauwi. Wala na akong choice kundi ang tumawid at dahil madaraanan ang tindahan ni Aling Marites ay mabilis pa sa kidlat na nagsitayuan ng 5 tambay na ngayon ay nakaharap sa akin kahit hindi ko pansinin. Hi Tina! Good evening Tina! Kahit hindi ako mahilig sa matamis, pero basta ikaw magandang Tina. Nagtawanan pa ang mga ugok. Saan ka pupunta? Magandang binibini? Gabi na. Hoy, magsilayas nga kayo mga tambay sa harap ng tindahan ko. Galit na bulyaw ni Aling Marites. Dire-diretso naman ako sa paglakad at hindi na pinansin ang mga tambay. Malaki ang hakbang ko habang papalapit dito sa apartment. Ang paupahan na ito ay pagmamay-ari ng pamilyang Oresca. Mayaman ang mga ito at si Aling Marites ang ginawang caretaker. Wala naman akong alam tungkol sa pagmamay-ari ng apartment na ito. Sumama lang ang taga-kwento sa akin kahit hindi tinatanong. 10 unit iyon at puno na ang ibaba kaya tsak na nasa itaas ang bahay ni Lander. Napahinto ako na makarating ako sa harap ng apartment. Hindi ko naman alam kung saan banda ang unit ni Lander. Nakalimutan ko itanong kay mama. Hindi ko pa naman kilala ang mga nakatira dito sa ibaba. Nagtatahulan pa ang mga aso sa may ibaba kung saan ang hagdan. May kulungan naman pero malalakas ang tahulan. Parang gusto kong bumalik ng bahay. Ang init pa naman itong ulam dahil plastic lang na lagayan. Napatingin ako sa lumabas na matandang lalaki. Sinaway niya ang mga aso na tsak na alaga niya. Napalingon din ito sa akin. Anong kailangan mo iha? Tumingin na matanda sa hawak kong lagayan. Dadalhin ko lang po ng ulam ito kay... sa bagong lipat dito? Mabilis na sagot ng matanda. Opo. Bigla ako nahiya. Inayos ng matanda ang kanyang salamin at sa tingin ko ay sinuring niya ako kahit na gabi na ay maliwanag naman dahil sa mga ilaw. Ikaw ba ang anak ni kumparing Kasyano? Opo. Tumangutango ito. Magbibigay ka ng ulam? Opo. Napakaswerte ng binatang iyan. Magandang lalaki kasi kaya babae na ang lumalapit. Po? Parang hindi ko nagustuhan ang sinabi nito. Ikaw na ika-4 na babae na nagtungo dito para magbigay ng ulam sa bagong salta dito. Natawa ang matanda sa akin. Akyat ka lang iha. Pag akyat mo ng hagdan at sa unang pinto, ayun na ang tinutuloyan eh. Leon ba yun? Napakamot ang matanda at nang isip. Ako naman ay nawala ng gana. Kung kanina ikabado pa ako sa muling paghaharap sa lalaki pero ngayon ay hindi na. Pwede po bang pasuyo na lang ako na ibigay sa lalaking iyon ang ulam na ipinabibigay ni mama? Ha? Sa mama mo galing ang ulam na ito? Akala ko'y pinagluto mo, gwapong binata na iyon. Umiling ako ng matigas. Inabot ko ang ulam at kinuha naman iyon ng matanda. Hindi po. Sige po, salamat po tatang. Agad akong tumalikod at naglakad na ng napakabilis. Kung pwede lang ay lumipad na akong pauwi. Naglalakad ako at madadaanan na naman ng mga tambay sa tindahan pero hindi ako lumingon. Narinig ko pa na tinatawag na naman ako ng mga buwisit pero mabilis na akong tumawid. Walang lingon-lingon akong pumasok sa loob ng gate. Sa bawat hakbang ko ay sumasama ang loob ko at hindi ko iyon maintindihan. Tita Tina! Ang bilis mo nakauwi anak. Ani mama.
Bakit ganyan ang mukha mo? Nakatingin sa akin si Papa. Wala po. Tara po, kain na tayo. Pag-iiba ko at pilit na ngumiti. Hindi na nagtanong ang mga ito kung naibigay ko ba ang ulam sa kapitbahay namin. Kumain na kami at parang walang nangyari na nakasabay ako sa kwentuhan nila Mama. Kahit na may konting bigat sa aking dibdib. O nga pala, linggo bukas. Kukunin ako ni Kumarang Rosalia para maging tagaluto sa kanila. Darating kasi ang anak niyang galing abroad. Naalala mo pa pang, Sanyal? Tanong ni Mama kay Papa. Yung pangalan niya? Oo, ang galing nga daw ng batang iyon at successful na sa Italy. At ngayon ay uuwi na dahil gusto na mag-asawa. Tahimik lang akong kumakain at paminsan-minsan ay tumitingin ako sa kanila. Hindi ko naman kilala ang kinukwento ni Mama. Matapos kumain ay binuhat ni Mama sa Trisha para ito'y liguan na at maging presko bago matulog. Naiwan si Papa sa sala dahil nanonood pa ito ng balita habang nagkakape. Ako naman ay naglilinis ng lamesa at naguhugas na rin ng pinagkainan at nagtapon ng basura sa labas ng bahay. Uy, na basurahan to? Nakita ko na lang na nakatumba ang sako at sabog-sabog ang laman. Tsak may pusa na naman na naghalungkat dito at naghanap ng pagkain. Mas lalong dagdagan ang inis ko ngayon pero dahil no choice naman ay kumuha na lang ako ng dustpan at walis. Pinagdadampot ko ang mga basura na sumabog. Mabuti na lang at hindi aso ang may kasalanan kundi pati mga diaper ay tsak na sumubulat na. Nang matapos ay nagtungo agad ako sa likod bahay para maghugas ng kamay sa gripo. Kumuha ko ng sabon at pinabula ko ng husto ang kamay ko. Nakatuwad ako habang naghuhugas ng kamay. Hi! Malakas ako napasigaw sa kung sino man ang bumati sa akin likuran pero ang kamay ko ay mabilis na nahawakan ng tabo para hampasin ang taong nasa likuran ko ngayon. Ikaw? Nagulat pa kita? Tanong ni Lander. Tinanong pa talaga ako ng mokong na ito. Kahit sino'y magugulat dahil bigla-bigla na lang itong susulpod sa akin likuran. Dito pa man din sa loob ng bakuran namin. Binatawan ko ang hawak na tabo at dumiretso iyon sa timba. Paano ka nakapasok dito? Nagpalingaling nga ako. Akyat bahay ka, no? What the hell? I'm not. Napaawang ang labi ko sa pag-i-English nito. Pero iniba ko ang paningin dahil kakaiba ito kumakatitig at sumabay pa ang pagtibok ng puso ko. Tumayo ako ng tubig at napatingin sa pintuan kung saan papasok iyon sa kusina. Anong ginagawa mo dito? May kailangan ka ba? Pinatigas ko ang boses ko para hindi halatang kabado ako. Ang ilaw na nagbibigay liwanag ay mula pa sa poste sa labas ng bakuran kung saan malapit ang kwarto ko sa itaas. Nakaitim itong t-shirt at heto na naman ang suot niyang damit at parang nananadyang magpabakat ng katawan. Pasimple ako napasingap dahil nakamaong ito na short na umabot sa tuhod. Ito ang unang beses ko na makita itong ganoon. Kitang-kita ang mga tattoo nito sa magkabilang binti nito, habang ang kanang binti nito ay umabot hanggang sakong ang tattoo. Hindi ba ito nasasaktan sa karayom? Pero kahit marami itong tattoo ay hindi kabawasan sa taglay nitong kagwapuhan at ang bango pa. Tumikim ako. Ang bilis ng utak ko na pansinin ang kabuuan nito. Titig itong nakatingin sa akin kaya halos hindi ako mapakali. Nagpunta ka ng apartment nang wala ako. Naghatid lang ako ng ulam dahil pinautos sa akin ni Mama. Thank you. I really appreciated it. Umilit ang puso ko sa sinabi nito. Kahit inutusan lang naman ako ni Mama. Ikaw daw kasi nagbayad sa tricycle kanina. Mahina akong salita. Nilagay nito ang dalawang kamay sa magkabilang bulsa ng short nito at nagkibit balikat. Kaya bilang pasasalamat, inatiran ka ng ulam. That was just a simple help. And I didn't expect your parents to repay it with kindness. Napaawang alabi ko at sinalubong ang mata nito. Sa bawat salita nito ay malalaman mong hindi ito basta-bastang tambay lang dyan sa kanto. Kakaiba kasi kung kumilos ito na para bang professional. Tulad na lang kanina nung tinulungan niya akong kumuha ng sinampay. Habang nagkakapi ito ay panay ang tanong nito sa mga larawan na nakasabit sa dingding. Ayoko mo magkwento ng sobra dito ay hindi ko mapigilan lalo pa at para bang marami itong nalalaman. Nagulat pa ako nang sabihin nitong kakilala daw niya ang may-ari ng Zimmerman Hospital kung saan nagtatrabaho sa ate Tanya. Nagtatanong din ito sa pamangkin ko at sinasagot ko lang ng pahapyaw. Sinabi ko na lang na patay na ang daddy ni Trisha para wala na itong tanong. Hindi ko mag-gets kung bakit muntik na itong matawa kahit wala namang nakakatawa. Hindi ko alam kung nanguhuli lang ito ng loob or nanloloko lang. Dahil kung balak naman ito magnakaw ay wala naman itong mananakaw sa loob ng bahay namin. Bukod sa puro luma na ang gamit namin ay wala namang nakakasilaw na mahalagang gamit. Akyat bahay ka ba? Nakakadalawang beses ka nang nakakapasok dito sa bakuran namin.
Tumaas ang sangkilay ko at nagdududa dito. Narinig ko na lang ang mahinang kaluskos na may nagbubukas na ng pintuan sa harap ng aming bahay. Si Papa. Sabay kami napalingon nang bumukas iyon. Umalis ka na, baka makita ka ni Papa at baka mayari ka. Mahina akong salita habang natataranta. What? I can talk to your father? Salubong ang kilay na tiningnan ko ito. Nawala na ang kaninang pagkailang ko dito dahil napalitan na iyon ng kaba at baka makita ito ni Papa. Nababaliw ka na ba? Gusto mo bang itakin ka ng Papa ko dahil trespassing ka? Anak? Boses iyon ni Papa na tsak palabas na ngayon ng bahay. Nagpalingali nga ako. Doon, umakit ka sa bakod para hindi ka abutan ni Papa. But, bilis! Malakas ko itong itunulak patungo sa madilim na bahagi kung saan ang malaking puno. Umakit ka na kung gusto mo pang mabuhay. I don't understand. Nangyaog mo na akong Inglesin. Takas na! Tina, anak? Tawag ulit ni Papa na palapit na ang boses. Sununtok ko na ang matigas na dibdib ni Lander at wala na akong pakaalam kung nasaktan ito. Shoo! Shoo! Iniwan ko na ito nang hindi lumilingon. Bahala siya sa buhay niya. Tumakbo na akong pabalik sa may gripo at pakunwaring naghuhugas ulit ng kamay. Anak, ano nangyari sa'yo? Bakit narinig kitang sumisigaw? Kurot noon ni Papa pagkakita sa akin. Lumigali nga ito sa paligid. May kausap ka ba dito kanina? Ha? Wala po, Papa. Umuntik na po ako madulas dito kanina habang naghuhugas ng kamay. Magsisinungalin ko. Nagdahilan na rin ako na napatagal dito sa labas dahil nagwalis pa ako sa mga basurang nagkalat.